open the ears of my brothers and sisters to hear your word. Open their mind to understand your message, and open their heart to receive your word. All this I pray in the mighty name of your Son Jesus Christ, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, and all the angels and saints. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, thank you, Sir. Sa pagpapahapon po sa ating lahat, please remain standing for the Lord of God. Sa munang papuri sa ating Panginoon, natin yung pagpupuri natin yung pagpag na ako ng karamo natin. In the letter of St. Paul to the Romans, chapter 8, verses 14 to 17. Second reading for Sunday evening. The Romans, chapter 8, verses 14 to 17. And it says, those who are led by God's Spirit are God's children. For the Spirit of God has given you does not make you slave and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children, and by the Spirit, power will cry out to God, Father, my Father. God's Spirit goes Himself to our spirit to declare that we are God's children. Since we are His children, we will possess the blessing He gives for His people. And we will also possess with Christ what God has kept for Him. For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. My brothers and sisters, the word of the Lord. May take a seat, my brothers and sisters. Muli sa pagpapalakad po sa ating lahat. Today is one holy day. So, our topic today is about God's children, led by the Holy Spirit. Ang banal na espiritual, mga kapatid, ay siyang nagawa natin pagbuhay. Kaya mahal namin ang banal na Espiritu dito sa mundo. Ang Panginoon ay sa mga Espiritu o iyan. Mabasa sa Bible, tungkol sa kawan at pagbuhan, kalabing-liman at kalawang araw ng taon. So yung Holy Spirit came down during the ascension of Jesus, kapag niya. Bakit ipinadala ng samahan ang banal na Espiritu sa mundo? Sabagat ang kanyang manifesto sa kanyang mga disipulo, kung sinabi ng ating Panginoon Jesus na babalik na sa kanyang Ama, ang tanong ng mga disipulo. The disciples asked Jesus, who will be with us? Ano ba yung nakakap nila? Sino na ang makasama nila sa kanilang paglalakbay sa paghahayag ng pagkagal na salita? So, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, I will ask the Father to send
pagbabago. Amen? My brothers and sisters, the Holy Spirit that we receive according to verse 15 that give us power. Lakas o kapangyarihan. When I was attending the Zoom, one day I hear very clearly the power of the Holy Spirit. Ewan ko lang, walang hanggan. So sabi niya, pag kayo daw ay mag-binding prayer, during the fasting, there should be a power. Dahil isa sinasabi natin, in the name of Jesus, to the power of the Holy Spirit. Sasabi niyo yung Holy Spirit, ano pa? Power sinasabi mo, hindi niya kaya ang power ko. The Holy Spirit, my brothers and sisters, there is also a power. Pero ang power nila, may maganda. Hindi nila kaya ang power ng banal na Espiritu. Kaya lang kailangan pagtayo ng kasal, kalakasan natin. Like, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Now, ang sabi doon, ay hindi. Pagtayo, the name of Jesus, because of Holy Spirit. Wala na. Yung demonyo nandiyan na. Tatalak-talak pa niya. You see, the Holy Spirit, nandidinig po yan. Kasi kailangan niya ang Panginoong Jesus. Buti pa sila sumusunod sa Panginoon. Tayo kaya sumusunod din. Sabi ng Panginoon na sunod sa tinabuhan ng Pastor Espiritu. Inausap niya. Umalis ka dyan. At huwag kang magsasalita. Umalis. You see? The power of God, the power of Jesus. Ganun lang siya magpalayas ng mga sa Espiritu. Pero tayo, dahil ang Banal na Espiritu ay nasa atin. When we receive the Holy Spirit, we have the power and authority. Hindi lang po natin na-exercise. Yun po ang problema natin. Manghihingi na tayo. Kaya ang Banal na Espiritu natin tinanggap, hindi po yung nagpapahina sa atin, kundi binibigyan po tayo ng lakas ng loob. Amen? My brothers and sisters, the three things that the Holy Spirit works in our life. First, the Holy Spirit brings us to the truth. In John chapter 14, verse 17, He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive Him because it cannot see Him or know Him. But you know Him because He remains with you and is in you. Remain in you, with you, and is in you. Ang Banal na Espiritu mga kapatid kay Kristo ay nasa ating buhay. Tumatahimik lang yan. Nanahimik lang siya. Nag-uod siya sa katawan mo, sa sarili mo. He help us, my brothers and sisters, to bring us to the truth. Ano ba yung ito? Napakarami ito. About God. About the Word of God. Kaya tayo nandito. Sabi natin ito ng Kristo sa mga Israelita, come, listen, and understand. Yun ang sabi niya. Yan ang sinasabi niya sa atin. Kaya po tayo nandito, nagpapakinig at unawain ang salita ng Diyos na ating narinig. Amen? Second, Holy Spirit bring us or to make us to be transformed. Romans chapter 12 verse 2.
Do not conform yourselves to the standard of His word, but let God transform inwardly by only change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him is perfect. Amen. Paano ba tayo transform? Paano ba ito by Kristo? Let the Holy Spirit lead us. Pag sinabi ng ating banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos, huwarin mo. Ano huwarin natin? Hindi naman po yung gamin. We are talking about spiritual na hindi ka nagpunod sa Diyos. It says in the Bible that the food that goes in our mouth ay hindi mo na nagpaparami sa atin sa mga ng Diyos. Bagos kung ano ang naman ng ating puso. Yun po ang sinasabi ng Diyos. Kailangan tanggalin natin yan. Kasi hindi makapasok ang salita ng Diyos o manahan sa ating puso. Although we are considered wala pong perfecto sa atin. Kahit po may pangalan ng perfecto, hindi rin po sa perfecto. Pangalan lang po yun. Kaya napakahalaga po yun. Lalo po yung mga alaga yung triplet. Kailangan po yung triplet. Ay naalagaan natin din sa atin. Naalagaan ng tao. Yung triplet, ayun po yung magkakapit. Yung PGH. So wala na yung PGH. Kung galing at hinanatin. Dapat marites. Yung dyan. My brothers and sisters. Para makatransform tayo, we need to remove them. Everything. Gusto nyo makatransform? Sumunod tayo sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Amen? The last one, number 3, to bring us to the undelivered. Mark chapter 16, verse 15. Mark 16, verse 15. He said to them, go throughout the world and preach the gospel to all people. When Jesus sent by the Father everywhere, His mission is for the lost. It's not for the righteous. We are the disciples of Christ, my brothers and sisters in Christ. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang mag-ayang ng kanyang mga salita o ang mahangin ng kanyang mga salita for the salvation of others. Amen? Amen. Kaya lang po tayo the power of the Holy Spirit ay mahina. Hindi siya makapasok sa loob dahil maraming basura. Malakas ang power ng ating banal na Espiritu. Napakalakas niya. Kaya lang, hindi lang. Dahil ang sinusunod natin ang ating kasusuan. We still live in our own lives. Balik-balik tayo sa ating buhay. He brings us to the undelivered to proclaim the Spirit of the Word of God. Sino ba ang mga undelivered? Yung naniniwala sila ng Yesu Kristo ay Diyos. Hindi sila naniniwala sa banal na Espiritu. Yung iba naniniwala sa Diyos Ama, hindi sila naniniwala sa Diyos
Anak at Diyos ng Espiritu Santo. Like in the Gospel, sabi niyo sa Gospel, go and make a disciple. Dito naman, go throughout the world and preach the Gospel to all people. Huwag po tayong mahiya at ipagpapagod. Kasi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Ito rin ang narinig ko during the pandemic. I attended so many gawain. Sabi niya ng mga IDP, huwag po tayo maging kontento na tayo mag-aawit lang sa gawain. That's only our talent. Huwag po tayo maging kontento bilang mananalangin sa gawain. Huwag po tayo kontento sa mananayaw sa gawain. Yan po ay talent na nagkakaroon sa akin ng Panginoon na nagkapitin natin sa gawain. Keep the word of God, meditate day and night, and share it to others. Yan po ang natutunan ko during the pandemic. Nangalan na ako yung sister wife ko, yung anak ko, hindi namin po ako isang 12-13. Di po ako nakatulong. So, maasin po sa iba-iba. Marami po. Gusto ko matagdagan ang nalalaman ko sa salita ng Diyos. Hindi lang po ako kontento yung pagbabasa. Kailangan ko rin matagdagan ang matagdagan. Kasi hindi ko alam ang plano ng Diyos. Maybe someday, nagiging disciple of certain ako. Inayahanda ako ng Panginoon. Kaya hindi niya ko minamadali na maging disciple of Christ. Yung maaari yung plano ng aking Panginoon sa aking tuto ng mga kaibigan. So as long as I'm giving the ID, my brothers and sisters, masaya ako kasi salita ko ng Diyos yung pinamaya ko. Hindi po salita yun. Although, kung ang sinabi ko, hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon kung kailan niya ako gagawin disciple. So continue, my brothers and sisters, to continue in prayer para magapan ko kung ano ko yun. Pinagkalog sa akin ang Panginoon na ang misyon. Ang hiyayag ng kanyang mga salita sa mga tao na naliligaw ng Diyos. My brothers and sisters in Christ, allow the Holy Spirit to lead us in our daily life, especially in our spiritual journey. Amen? Amen. Espiritu na ikaw manguna sa amin